Attorney Vic Rodriguez inilabas na ang ebidensya. Inilabas na nga ni Attorney Vic ang magpapatunay na silyado at niratipikahan ng Kongreso at Senado ang BICAM report. Matatandaan natin na tinawag pa itong fake news ng Malacanang dahil wala raw ebidensya na hawak si Attorney Vic and FPRRD. Nauna nang sinabi ng Malacanang na wala silang pananagutan sa nasabing blank items. Ngayon ay nakakuha na nga ng matibay na ebidensya si Attorney Vic at naipakita na ito sa mga mambabatas upang masusi ng maayos. Makikita natin na talagang totoong may mga blanco sa BICAM report, taliwas sa mga sinasabi ng mga ibang senador at kongresista na pumirma rito. Ngayon ay nasupalpal ang mga senador na nagsabi na wala silang nakitang mga blanco sa BICAM reports. Samantala nagsalita naman si Senator Bongo patungkol sa issue na ito. Sabi pa niya na hindi ito pumirma sa kadahilan ng gusto raw muna nito mapusisi ng maayos ang BICAM report upang hindi mapunta o masayang ang kahit isang piso na pera ng mga mamamayan. Samantala binatikos naman ni former spokesperson Harry Roque si Senadora Grace Poe dahil sa walang reaksyon nito sa mga nangyayaring issue sa BICAM report. Bakit raw tikom ang bibig ng ibang senador sa issue na ito? Hindi raw basta lamang na issue dahil kaban ng bayan ang pinag-uusapan rito. Ngayon lumabas na nga ang ebidensya na hinihintay ng karamihan. Ang tanong ng mga mamamayan kung kailan magsasalita ang mga taong nasa likod ng pangbubudol sa BICAM report na dapat sila mismo ang magdedepinsa nito. Sa ngayon marami ang nagtataka kung may gagawin nga ba ang korte patungkol sa issue na ito. Ang tinitiyak lamang ni Attorney Vic ay may mananagot sa mga gumawa nito. Ating pakinggan ang pahayag ni Attorney Vic. Isang mambabatas diyan sa BICAM. Kaya nga nyo ini-scam. Kaya nga ninyo binubudol patuloy ang sambayan ng Pilipino. Ito ho ay dapat nating pag-usapan at naglabas na rin kani-kanina lamang ng pahayag ang Malacanang na kung meron daw pong mananagot at dapat managot diyan sa BICAM report na yan at sa unconstitutional 2025 budget, hindi daw po ang Malacanang. Tila ang sinasabi, huwag nyo kaming tingnan, wala kaming pananagutan. Yan na kasi ang hirap. Hindi ninyo iniintindi yung mga usaping inyong tinatalakay at sinasagot. Masyadong mabilis ang paghusga na fake news, malicious at criminal. Ngayong lumilinaw at palinaw ng palinaw na hindi namin sinabing blanco ang GAA, lumilinaw na kayo ang fake news. Subalit, ilang araw ko na rin naman tinutulungan at binibigyang buhay yung panawagan ng Malacanang na labanan ng fake news. Ang linalabanan po natin ng fake news, yung fake news nila. Wala po kaming sinabing blanco yung GAA. Kayo ang dapat magpaliwanag saan galing yung mga halaga na nakalagay ngayon sa GAA. Malinaw, ang dami na nagpatunay, ang dami nang nagpakita. At sa mga darating na araw, hinihimay lang po namin, ipapakita ko po sa inyo yung mga 13 pages at 28 line items na bakante. Bukod po yan doon sa pinakita na natin sa NIA, yung National Irrigation Administration. Bukod po doon sa bakante sa PCA, yung Philippine Coconut Authority. Marami pa pong blanco, 4 pa lamang po yung naipapakita natin, meron pa pong 24 items na blanco. Ilalabas po natin yan. Kay Manding Emma, mabuhay ang Team Maisog, mabuhay ang Maisog. Ipakulong lahat na sangkot, lahat ng mga buhaya at bangag sa Pilipinas. Kay Flor Picar, Senator Vic, okay na po ba yung disqualified ni Nene? Linalabanan pa po ni Nene Bacale yung illegal na pagtanggal sa kanya ng COMELEC. Ang COMELEC ay patuloy rin pong nagpapagamit dito sa mapang-abusong administrasyon. Dapat po ang COMELEC ay independent. Pero nalalaman naman natin kung saan ang galing yung chairman ngayon ng COMELEC. Hindi po ako natatakot magsalita rito kahit ako'y kandidato. At dapat talaga na pinag-uusapan natin kahit po masela ng usapin, kahit po sinong tamaan, sapagkat obligasyon po ng bawat Pilipinong makialam. Hindi tayo pwedeng hayaan natin ang pang-aabusong nagaganap sa ating bansa kahit natahasan na tayong binubudol ng Marcos administration. Meron din pong ipinakaiusap sa akin, banggitin lamang daw po natin maiksi, yung bulilyasong anti-teen pregnancy bill. Meron na po tayong linabas na pahayag dyan nung nakaraang
Sabado or Biyernes pa ho yata, naglabas na tayo ng pahayag, ang daang bilyong piso, sorry, aking pagtatama, daang bilyong piso ng pera po ninyo ay sadyang iniwang blanco. Nagkakabuhol-buhol na po ang pagsisinungaling ng mga mambabatas. May mga ayaw magpa-interview, may mga ayaw magbigay ng kanilang katugunan, at punahin po natin yung pumalit sa dating chairman ng House Appropriations Committee. Yung dyan po sa Marikina, yung ating mga kababayan dyan sa Marikina, si Congresswoman Stella Kimbo, siya po ngayon ang kinatawan o chairperson ng Committee on Appropriation. Siya rin po ay nakapirma doon sa mga blankong dokumento ng Bicameral Conference Committee. Nagdipa na po ito, viral po ito sa social media, yung report din po muli ng UNTV na kung saan hinihingan siya ng pahayag at ayaw po niyang magbigay ng pahayag at dali-daling umalis, meron daw po siyang rush. Nasaan na ngayon ang angas nung chairman ng House Committee on Appropriation? Nasaan na ang angas ni Congresswoman Kimbo? Yung angas na ipinakita mo nung sinisira mo ang pagkatao ni Vice President Inday Sara Duterte. Nasaan na ang tapang mo? Nasaan na yung giliw mo, yung kisig mo? Pag nagfa-fashion show ka dyan sa Kongreso, tangan-tangan ang iyong milyong-milyong pisong halaga ng mga bag, ng mga relo. Nasaan ang tapang mo? Bakit hindi ka ngayon humarap at magpaliwanag sa sambayan ng Pilipino saan ninyo dinadala ang daan-daang bilyong pisong pera ng mamamayang Pilipino? Yan ang sagutin mo at wag mo kaming bigyan lamang ng salitang meron kang rush. Meron pa bang hindi rush dito sa ginawa ninyong pangbubudol sa mamamayang Pilipino? Atin po silang panagutin, atin silang singilin ng malinaw at katanggap-tanggap na paliwanag. Hanggang ngayon po, mag-iilang araw na mula nung expose ni Pangulong Duterte, wala pa rin po silang katanggap-tanggap at credible na paliwanag kung bakit may blanco yung Bicameral Conference Committee Final Ratified and Signed Report na siyang naging basihan, pundasyon at backbone ng General Appropriations Bill na siyang kanilang ibinigay sa Malacanang, sinumite at ipinapirma sa Pangulo ng Republika. Kaya ngayon ay tinatawag na natin itong General Appropriations Act o isa na siyang batas na unconstitutional.